Ayan, andito po sa Metro Gardens, along Byron Commissioner, meron po dito mga plants. Dito guys sa London, Ontario. Ayan, open sila ng 9 a.m. to 7 p.m. Hello mga ka-dreamers! Welcome back to my vlog. Hello everyone! For today's video, share ko lang sa inyo yung update, settlements funds and full funds dito sa Canada ngayong 2024 or effective on May 28, 2024. Ito na po yung bagong settlements funds and full funds na nilabas ng Immigration or IRCC dito sa Canada. Kung kayo po ay mag-apply for permanent residence, for express entry, for student or for international student and landed immigrant dito sa Canada. Ito po yung mga settlement funds and full funds na kailangan nyong i-provide kung kayo po ay mag-apply sa mga nabanggit ko. Based po ito sa number of family members. So, ito na yung guys, yung bagong update ng settlements funds and full funds. Based ito sa family members. Family member of 1, new funds required, 14,690 Canadian dollars. Old funds required dati, 13,757 Canadian dollars. If family of 2 naman, 18,288 Canadian dollars. Dating 17,127 Canadian dollars. Pag family of 3 naman, 22,483. Dating 21,055 Canadian dollars. So, tumaas na talaga. Pag family of 4 naman, 27,297 Canadian dollars. Dating 25,564. So, malaki na rin po talaga yung tinaas. Pag family of 5 naman, 30,690 Canadian dollars. Dating 28,994 Canadian dollars. Kapag family of 6 naman, 34,917. Dating 32,700 Canadian dollars. Pag family of 7, 38,875 Canadian dollars. Dating 36,407 Canadian dollars. So, if more than 7 people, for each additional family members, you need to add 3,958 Canadian dollars. Dating 3,706 Canadian dollars. So, tumaas na po talaga guys ng amount yung settlement funds and proof of funds dito sa Canada. Kung kayo po ay mag-apply ng permanent residence, landed immigrants, express entry, lalo na kung kasama nyo po yung family members nyo. So, nabanggit ko po ay depende po yan sa laki po ng family nyo. Ano po ba yung settlements funds and proof of funds na nire-require ng Canada? Okay, settlements funds and proof of funds for Canada immigration is the method through which you demonstrate you have enough money to settle here in Canada. You will need proof of funds to prove Canadian immigration that you can sustain yourself and any accompanying dependents during your settling period in Canada. Kaya po nagkakaroon ng settlements funds and proof funds para po kayo ay hindi maging burden dito sa Canada. So kailangan talaga na meron kayo enough fund para while kayo nag-adjust dito yung buhay nyo sa Canada ay meron kayong perang gagamitin. Kaya nga po nire-require nila yung ganyang amount para kayo ay hindi po maging burden at hindi po kayo mahirapan mag-umpisa po dito sa Canada. Kasi po, yung proof of funds na yan ay hindi lang po yan pang show lang. Talagang po ay gagamitin nyo yan dito sa Canada para po kayo o para may magamit kayo habang kayo ay nag-uumpisa. Kasi hindi naman po madali yung buhay dito sa Canada, lalo na po may mga accompanying dependents kayo. Kung solo lang kayo, okay lang. Kung naman kaya nyo naman kasi may work naman kayo. Pero kung may family members kayo, siyempre, uupa kayo ng bahay. Lalo na kung marami kayong members ng family nyo, so kailangan nyo talagang maglabas ng maraming pera habang kayo ay nag-a-adjust pa lang. Karamihan dito, kapag na-approve na yung visa nila, mga hinihiram nilang proof of funds ay binabalik na nila kapag na-approve na sila. Lalo na po yung mga international student, na which is hindi po dapat yon. Kasi kaya nga po sila na-approve ng immigration dahil meron silang sapat na pera para magstay dito sa Canada. Hindi yung parang ipag-show lang para ma-approve yung visa. Kaya nga po, ang dami na pong mga international student dito na hindi na po nagtatapos na kanilang pag-aral kasi nahihirapan po sila sa tuition fee. Diba kaya nga sila pumasok dito sa Canada kasi nga meron silang
enough funds. So, yung iba, nag-struggle na makahanap ng full-time job na hindi makakuha. Kaya nga, ang IRCC ngayon ay talagang tinasa na po yung settlement fund para po sa family members. Kasi yung iba nagre-reklamo, lalo na po mga international student na hindi po enough yung 20 hours or 24 hours nila, na kasi binago na rin po ng IRCC yung working hours ng mga international student na 24 hours na lang. Dati kasi 30 hours, 40 hours full, kasi sinabi ng IRCC na full-time job na daw yan. Kaya nga sila nandito sa Canada ay para mag-aral, hindi para magtrabaho. So binawasan yung working hours ng international student na maging 24 na lang. So tinaasa na ng IRCC para talagang meron silang enough funds na masustain yung tuition fee nila, yung cost of living nila dito, yung kakailangan nila habang nag-study sila. Hindi yung aasahan nila yung work dito sa Canada na hindi dapat. So, kailangan talaga kapag mayroon kayong show money, hindi lang po yung show money. Kailangan po ay yung po ay magiging umpisa nyo dito sa Canada. Marami na rin po ako nabasa na nahihirapan po nga po sila sa pagbabayad ng tuition kasi nga po yung working hours nila na hindi sila makakuha ng full time. Alam naman natin, nakakarating naman po yan sa immigration, yung mga ganyang issues sa mga international students, sa ibang mga nag-apply ng permanent residence sa Canada na kailangan talagang merong enough funds. Kaya yung iba, siguro nakikita nyo naman guys na marami din na naapektuhan yung kanilang mental health dahil nga sa pagbabayad ng tuition. Okay, lalo na po ay may mga kasama silang pamilya. Kaya ito ngayon ang IRCC ay talagang hinihipitan na, tinataasan na yung proof of funds na kailangan nyo para masustain nyo yung pag-stay nyo dito sa Canada. Kahit nga guys yung home support worker and HCCP, kung kayo po ay may accompanying dependents at naisasama nyo dito sa Canada, ay kailangan din po mag-provide ng settlement funds and proof para ho hindi maging burden yung mga family members nyo dito sa Canada at talagang makakapag-stay kayo dito nang hindi kayo magkakaproblema financial. Kaya lahat po talaga yung mag-i-immigrate, yung mga mag-immigrate dito sa Canada ay kailangan po talaga merong sapat na pera para makapag-umpisa sila dito sa Canada habang mga bago pa lang, nag-a-adjust pa sila. So kailangan talaga at importante talaga na meron kayong sapat na pera para mamuhay dito sa Canada. Lalo na po kung wala naman po kayong mga family members dito, yung mga kamag-anak dito na nakatira na po sa Canada, talagang kailangan nyo talaga ng funds. Okay guys? So, yun lang guys, na-share ko lang sa inyo yung bagong settlements funds and full funds na nilabas ng IRCC na effective on May 28, 2024. Ayan na po yung magiging amount na kailangan nyo ipakita sa immigration para ma-approve yung mga visa nyo or yung mga permit nyo na meron kayo enough funds. So, yun na guys. So, guys, if you find my video helpful, please subscribe naman po and do like and share na rin po kung nagustuhan niyo po yung mga video ko at nakakatulong po sa inyo. Please pakiclick naman po yung bell notification para ma-notify po kasi ng bago pong video. So, thank you for watching. Bye. God bless us all.